Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman maki-update tayo sa katatapos lang na round number 6 ng ongoing Tata Steel Chess. Ang nagpausok ng round na ito ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Jordan van Foreest ng Netherlands nasa home court versus ang dumayo Super Grandmaster Gukesh D ng India. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang standing after round number 6. Ang ginawa ni Van Foreest, nag-E4, E5 si Gukesh, Knight F3, Knight C6, nag-D4. Kilala si Van Foreest sa attacking style. Parang si Dubov ito, kaya kinuha ni Magnus yan nitong nakaraang World Championship niya. Knight X D4, pero mukhang pinaghandaan ni Gukesh. Queen F6. Dito kasi ang madalas gawin sa bookline, Knight F6, tapos Knight C3, Bishop B4. Yan ang palagian nating nakikitang theory dito eh. Pero dito, medyo iniba sequence. So, Queen F6, Knight B3, Queen G6. Ilang tira yan, no? Isa, dalawa, dalawang reyna. At nag-F3. Ang purpose po ng Queen G6 para mapigilan ang development ng kingside. Hindi nga basta-basta makaalis ang bishop kasi may mabibiti na pawn G2 eh. Nag-F3 muna, depensa na rin sa E4. Bishop D6, talagang kakaiba ang linya. Knight C3 develop lang. Teka muna mga kamatyas ha. Ayun, Knight G7 no. Parang may naaninag akong taktika dito. Paano kung capturein ang pawn sa H2 na yan? Sacrifice. Pag kinapture ay Queen G3 check kuha ang tore. Kakapturein lang daw. Tingnan natin ha. Queen G3 check, King E2, capture, Knight D5. Malalim pala yun. Trap pala yun ni Van Foreest. May Bishop F4 kasing paparating. Samantalang iniintindi kung papaano re-remedyohang depensahan ang paparating na Knight C7. O, depensado. Kaso ito nga yung paparating eh. May Bishop F4 eh. Lalabas, sugswang dito, black. Pag naman nag-King D8 dyan, Bishop F4 pa rin. Queen H4, Bishop takes C7 check. King E8, Bishop D6. Wala. Wasak-wasak ang position ng black dyan mga kamatyas. Nakakatakot yan. Kaya pala medyo nakaka-attract yung sacrifice. So, kumbaga ini-invite lang ni Van Foreest. Sige, kagatin mo yan. Hindi pala pwede. Knight GE7. Ayun, protection muna sa D5 square. At nag-F4. Bishop B4. Ayun, threatening. Queen takes E4 check. Nag-F5 para hindi makakapture. Queen F6. Bishop D3. Kinapture na, ayun, nawala na sa aklat. Dito, ang mga naka-record pa, nakatala, Bishop D6 at may tumira na rin ng D5. Magulo pala itong linya na itong Scotch game na ito. O pero, kinapture, takes, Bishop D2, Queen F6 at nag-castle. Normal naman ito kay Van Foreest. Mahilig mag-sacrifice yan eh. King H1, Bishop D7, A4. Diba? One pawn down ang puti pero tingnan nyo po, kumpleto na halos ang developments. Knight E5, Queen E1, yun lang. Bad move ang marka sa tirang yan. Dapat daw Queen C1. Ay, oo. May mga sundot doon, no? Tapos mag-H6 ang black and Bishop C3. Yan po ang gusto dito ng computer engine. Pero, nag-Queen E1, Knight C6, Rook B1, A5, A5. Okay, pag kinapture naman yan, exchange may bitin din sa pawn A4. Knight C1, threat ang B7 at nag-Knight B4. Talagang pinababalik na ni Gukesh yung isang pawn ah. Queen G3, ayaw pa rin ni Van Foreest. Pero teka muna para mas maliwanag. Ano mayroon kung capturing ang knight na yan? Takes, Rook takes B4, mag-Rook A7 lang daw. At pag nakapag-castle, pipilahan, pababagsakin naman ang weak A4 pawn. Yan po ang mga pasakaling diskarte ng mga malakasang player talaga. Kaya nag-Queen G3 lang dito, nag-H6 para walang Bishop G5, makukulong kasi Queen. Knight E2, ayun, gisingin na. G5. Risky move. Dapat daw ang tira, Bishop takes A4. Ayan. Okay, pero G5, nagpasakali muna din si Gukesh. F takes G6, tawag dyan, en passant ha. Marami pong nagtatanong dyan. Paano na-capture yan? En passant capture ang tawag dyan. Yan para sa mga beginners nating tagapanood.
Nag-Queen F2, wala na. Nawindang dito si Van Pores. Blunderacious ang tirang Queen F2 mga kamatsas. Dapat daw Queen H4 para may Rook F6 tapos patong ano. Ayun, yan nga ang nakikita kong energetic move na paparating. Pero Queen F2 ginawa eh. Nasobrahan sa sacrifice. So pinagkakain talaga ni Gukesh eh. Queen D4, yun lang, Rook G8, good move. Yan ang nakita ni Gukesh na may tempo matchas pa pala sa G2. Knight G3 tinakpan at nag-Knight C5. Walang makain, walang mabawi. Depensado eh. E5, naniniwala pa rin si Van Pores. Nasa gitna kasi ang king ni Gukesh. Atake! Knight E6, ayun, na bad move si Gukesh. Dapat daw dito, Bishop C6. Ay, oo nga, no? Para talagang mas lumakas ang paparating na pressure. Ngayon, kung capturing yan, Queen takes D6. At ito siguro yung nakaka-pressure, yung Chechikin, pero magda-Knight E6. Ayan, covered naman ng mga depense. Wala pang ganung kasamang paparating. Balik tayo. Pero nag-Knight E6, nag-react agad, Queen B2. Bad move. Grabe, long game na ito ha. Pero mga bad move pa rin yung mga binibitawan, ano? Queen H4 daw dapat. Pagka ganitong mahaba pa oras at mga nagkaka-bad movean, ibig sabihin, iba yung level ng position, mga kamatsas. Iba level. Complicated na magulo talaga yan. Balik tayo sa Queen B2. Bishop C6, good move. Depensa na. Ayun no. Sa G2 ang pressure. Kinapture and nag-castle. Another good move by Gukesh. Na-realize niya na depensado na naman ang pawn at kailangan ng immediate development ng Turing passive sa dulo. Kaya nag-castle na lang, kinapture, and nag-Rook D4. Bad move ang ginawa. Dapat daw, Rook D3. Mukhang kakapturein na. Oo nga. Tatagpasin na yan. Takes, then takes. Isasabay na ng capture-capture para mas lalong lumutang ang taas ng pressure sa G2. Pero, tignan natin ang Rook D4, Rook BC1, wala na, windangan na talaga. Dapat daw Rook FC1. Threatening, Rook takes, Bishop takes, tapos may mga panggulo-gulo check doon or Queen B7 check, King D7 C8, ayun, may mga ganong paparating na idea, pero ito ginawa eh. At dito mga kamatsas, napakaganda ng ginawang tira ni Gukesh, pang-puzzle, simple lang pero ang lakas. Paki-guess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng Rook H4. Good move. Threatening. Rook takes H2 na. Tapos Queen takes Knight check. Nako, dire-diretso matchas kagad. Yan ang paparating. At nag-Rook C3. Ayan, para walang capture at depensado ang Knight sa G3, Knight C5. Pag kinapture ito, may Queen takes or Rook takes, no? Ayan, at may paparating na Knight takes A4. Nice move, Knight C5. Rook E3, Rook takes A4. Ayun, hindi rin maipagpatuloy ng ganung kabilis eh. Dapat daw Knight D3, Queen A3, tapos Rook F4. Napakahirap nga lang ma-realize yan kasi ang Turing nasa H4 na, nakatutok na sa H2 tapos biglang lilipat. Yan ang mga mahirap makita sa human eye eh, yung mga transitions na ganyan. Pero, Rook takes A4, Rook F6, Queen G7, ang gulo ng laban nila, no? Gulo kasi. Bishop C3. At nag-Queen G5, good move, threat sa tore. Queen E2, another bad move. Nakita nyo, umuulan ng bad move sa laban nila. Ibig sabihin, iba ang level ng position. Talagang ang daming kukonsider, magulo talaga. Dapat daw ang tira, Rook E2 lang. Tingnan nyo naman ang mga timplahan na ganyan, no? Grabe, ang hirap makita yung mga ganyan. Queen E2, Knight E6, good move. Ayan na, bumabawi na si Gukesh ng mga good moves. Nag-Rook F5. Ayan, dito po, another puzzle tayo. Napakaganda nito. Kung kanina good move ang binitawan, ngayon excellent move. Paki-guess, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita ng Bishop takes G2. Excellent move, sacrifice. Grabe. Eto na, lumabas na. Nag-King G1. Bakit hindi pinansin yan?
Pag nag-queen takes G2, eto po laman, may queen takes E3 and wins na rin. Tangay ang tore. Ngayon, kung king naman ang pangka-capture, may queen takes rook, hindi makakabawi kasi nakapin. Yan ang laman. Okay? Kaya, nag-king G1 lang, pero another spectacular move, queen takes rook. May ganyan na pala, takes, and may bishop F3, discovered check pa rin pala. King F2 capture. Pero ito nangangailangan ng mataas na antas ng kalkulasyon. O bishop E5 check, King B6 kinapture, bishop H5, knight takes and knight C5. Nag King G3, knight E4 check, King F4 and nag bishop G6. At dito po na-realize ni Van Forest na wala na siyang combo na ipangbabato-bato pa at 3 pawns up. 2 pawns up, sorry. 2 pawns up, aalis na lang ang king, then magmamarcha na ang 2 connected pass pawns. Totally hopeless for white. Niresign na. Grabe ang laban nila, no? Ang tindi ng bakbakan sa position. Ramdam mo yung tension, pressure. Yan ang laban na hinahanap natin, mga kamatyas. May energy in-apply talaga, tension at pressure. Okay, ito ang kanilang standing after round number 6. Sino na ba ang nangunguna? Pinangungunahan pa rin ni Giri pero this time 0.5 na lang po ang agwat niya sa sumusunod na si Firouzja. Matapos matalo kay World Women Champion kahapon, nakabawi naman siya kanina kay Super Grandmaster Wei Yi ng China. Ayan 4 points at Abdusattorov, Pragnananda, Gukesh, Warmerdam 3.5 points. Aba si Warmerdam nagpapakitang gilas mahabol sa tasa. Vidit, Nepo, Ding, ayan si World Champion, nako pang 9 lang, Wei Yi 3 points. Juen Jun, World Women Champion 2.5 points, Van Forest 2 points, Magsudlu and Donchenko 1.5 points. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matiyagang panonood. Sana po natuto kayo at lilipat naman tayo ng update sa Challenger section. Ano na ba nangyari kay Niemann? Yan ang papasadahan natin sa ilang sandali lang, i-upload ko lang ito mga kamatyas, i-edit ko, then maraming salamat sa inyong palagi ang pagsuporta. Sana natuto kayo at sa may mga komento sa naging laban, pwede nyo pong ilapag sa ating comment section below. At open na po ang ating merchandise ulit. Naka-up na ulit ang site ng ating Shopee. Order lang po kayo ng ating mga merchandise, boards, jackets. Meron na tayong kamatyas jackets. Sige po. At nandyan po si Queen Kwang Kwang mag-a-assist sa inyo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.